nababurden ako ngayon sa aking mga comment ng aking mga followers kasi dun sa mga shared post ko about sa aking mga mga inspiring or mga Bible verse. Alam ko po na maraming pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Iba-iba man ito, pero alam ko yung bigat ng pakiramdam na nararamdaman nyo. Ma-share ko lang po. Marami pong mga pagsubok ang dumating din sa aking personal na buhay. Pero po, lagi kong sinasabi na, Lord, ikaw lang yung sandalan ko, ikaw lang yung lakas ko. Kung malayo ako sa iyo or without you, I am nothing. Kaya lagi ko pong sinosurrender yung buhay ko sa Kanya. Alam ko po na napakahirap po nung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa. Lalo na po yung asawa na yung trabaho hindi naman stable, yung mga nasa construction worker dito sa atin na lalo na pag hindi maganda yung panahon walang pasok, ganun. So naiintindihan ko po yung mga sitwasyon na ganun, and ma-share ko lang na hindi naman po porke nasa ganung sitwasyon ng ating mga kababayan or mga kakilala na pwede na po natin silang i-discriminate or laitin. Wala po tayo nasa posisyon para dahil maganda yung katayuan mo sa buhay ay magde-discriminate ka na. Alam nyo po, mas masarap po kasi pare-parehas po tayong Pilipino. Mas masarap po na tumulong tayo kahit konti. Alam ko naman na marami sa atin dito ang mga nakakaluwag-luwag sa buhay, di ba? Huwag na po tayong maging burden ng kanilang mga pinagdadaanan. Instead, maging blessing tayo. Lagi ko pong sinasabi na spread love and kindness every day. Totoo po, meron din po ako mga posting na tungkol doon sa mga kaibigan or mga nakakasama natin sa buhay na mga totoo or hindi sa atin totoo. So, sana ibigay sa atin ni Lord yung discernment ng mga taong makakasama natin sa buhay. Huwag po kayong masyadong magtitiwala sa panahon ngayon, especially po pagdating sa mga pinagdadaanan nyo or sikreto nyo sa buhay. Kasi po, minsan may mga kakilala tayo na nagtatanong lang sila dun sa sitwasyon nyo, pero at the end of the day, pagtalikod nyo po ikukwento din kayo or pagkukwentuhan din kayo nila at gagawa pa po sila ng GC para po kayo ay libakin or batuhin ng inyong nakaraan or inyong pinagdadaanan. Sabi ko nga, God only can judge us. Ikaw, sino ka man, kahit perfect ka, kahit napakayaman mo pa, kahit sino ka pa, I tell you, hindi mo pwedeng husgahan ng kapwa mo. Hindi mo pwedeng i-judge yung kapwa mo dahil hindi ka po Diyos. Yung Diyos nga po nakakapagpatawad, yung tao pa kaya. Kaya hindi po tayo pwedeng manghusga ng sitwasyon ng bawat isa sa atin. Maging mabait po tayo dun sa mga tao na lalo nang nangangailangan ng tulong natin. Hindi man po pinansyal, kundi by praying for them na ma-change yung kanilang situation. Malaking bagay po yun. Kung wala po tayong naitutulong na pinansyal or nandun tayo sa sitwasyon na yun, is mag-pray at ipag-pray na lang natin yung kapwa natin. Ako po, every morning and bago matulog, I always pray for all my followers. Magmula bata hanggang sa pinakamatanda na nagpa-follow sa akin, na bigyan sila ng proteksyon ng Diyos, answer prayers sa bawat luhod, bawat iyak ng bawat followers ko, na magkaroon ng katugunan ang kanilang mga panalangin para sa kanilang ikabubuti at para sa kanilang pamilya. Diba? Hindi po imposibleng sagutin ni Lord ang lahat ng panalangin nyo.
Bakit nga po ba yung mga ibon na hindi naman po nagtatrabaho pero pinapakain ng Diyos? Tayo pa kaya na masterpiece niya? Tayo pa kaya yung pinaka-masterpiece na ginawa niya na tao? Hindi po nagkukulang si Lord. Minsan po, delay lang. Pero hindi po ibig sabihin na delay na hindi na kayo naririnig ni Lord. Naririnig po lahat ng hinaing, lahat po ng iyak, lahat po ng gabi na hindi tayo makatulog dahil sa mga iniisip natin, especially sa mga mami. Alam ko po na yung burden natin araw-araw. Kahit nga po sinasabi na stable na yung iba sa atin, stable na financially, pero po minsan pag malayo tayo kay Lord or wala tayo sa Kanya, wala po tayong peace of mind. Kaya po, kahit naman gaano kadami po yung ating pera, kahit na sinako pa yan, wag po tayong makakalimot kung saan yan galing at kung kanino natin yan ibabalik. Ang pera po ay instrumento lang dito sa ibabaw ng mundo at hindi kailangan yan ay Diyosin. Yan po ay gagamitin lang natin para po makatulong, para po magamit natin sa pang-araw-araw na buhay at para makapag-change din tayo ng buhay ng bawat isa. Again, maging mabait tayo kahit hindi sila mabait sa atin. So generally, etong lahat ng aking sinishare o etong sinasabi ko sa inyo ay para sa lahat to. Wala pong particular na tao sa lahat ng posting ko. Wala pong pinapatamaan. Sorry po kung may sumasalo. And wala po akong intensyon na may masaktan tayo na tao kung sino man po ang nakakabasa or nakakarinig ng aking mga content. Iyan po ay sadyang in general. Lahat yan para sa tao na merong kaibigang ganyan, na pagkaharap tayo ay okay, nakangiti, pinupuri ka, pero pagtalikod, mind you, meron silang GC at nagkakaisa sila para pagkwentuhan ka or libakin ka. Pero po, alam nyo, yung mga gumagawa ng ganyan, nalulungkot po ako kasi parang sa akin, hindi po masaya yung buhay ng ganyan. Na every time may tao, na may makikita kang tao, lalaitin mo or isusumbat mo yung past nila. Ay, dati ganyan lang naman yan eh. Si ganyan-ganyan, sino ba naman yan? Alam mo po, pag nagsasabi ka ng gano'n na nag-success na yung isang tao, successful yung isang tao at maganda yung nangyayari sa buhay nila ngayon, tapos sinasabihan mo, ay kaya lang naman yan na ganyan, pero noon ganito yan at may ganyan yan, may ganyan. Alam mo po, may problema kayo. Magpatingin po kayo sa psychiatrist kasi po wala pong tao na hindi masaya sa tagumpay ng kapwa. Ako po, sa totoo lang, gusto ko po lahat ng aking mga followers maging successful, maging content creator din at kumita ng malaki. Kung ano yung ginagawa ko, ginagawa din nila. Wala pong problema yun. As long as nakikita ko na successful yung isang tao, masaya po ako. Nandito po ako para hindi magpa-umaw, sabi sa Bicol, or magyabang. Andito po ako to share the Word of God and to share the goodness nung pagiging mabait natin sa kapwa natin dahil yun po ang utos ng Diyos. Kahit po nagsisimba kayo araw-araw, kahit po labas-masok kayo, ina-attenda ninyo ang lahat ng mga kailangan attendan sa simbahan, pero po paglabas nyo meron pa din po kayong nakatago sa puso na grudges nyo at meron pa din po kayong dala-dala ng sama ng loob sa inyong magulang, sa inyong kapatid, or baliktad, kayo namang mga parents, merong mga dala-dala ng hindi magandang dalahin sa inyong mga anak. Yun po ay hindi maganda, both parties, hindi po yun maganda. Pag po yung magulang nagtatanim ng hindi maganda sa kanyang anak, kayo din po yung nagka-curse sa mga anak nyo.
At yung mga anak, wag po kayong magtatanim ng sama ng loob kahit gaano man po yung naging kasalanan ng ating magulang. Kasi po, wala naman pong perfect na magulang, 'di ba? So, let go and let God. Sabi ko nga, 'di ba? Ako po may mga pinagdaanan ako, 'di ba? Sabi ko nga yung mga nakaraan ko na mga ganyan, I let go. Sabi ko nga, kung sino yung nagmamahal sa amin, kung sino yung yumayakap sa atin, yun lang po yung yakapin natin. Kung sino po yung nagmamahal sa atin, mahalin din po natin. So, kung ano yung ibinibigay sa atin, yun din po ang ibigay natin. Ganun naman po talaga, 'di ba? So, sabi nga, wag po natin ipagsiksikan yung sarili natin kasi hindi naman po tayo sardinas. So, hindi po dahil hindi po tayo perfecto na kunwari hindi ka na lang iimik kung halimbawa may hindi maganda, 'di ba? Palagi tumayo kayo sa prinsipyo yung tinatayuan. Basta po nasa tama at nasa prinsipyo ng nasa taas. Yun po ay magandang gabay sa ating buhay. Ayan. So, kaya ko lang naman po na-share yung halo-halo na yan kasi nakita ko yung mga halo-halong post din ng admin ko regarding sa faith mo kay Lord, regarding sa friendship, regarding dun sa betrayal, 'di ba? So, nakaka-inspired yung mga post ng aking bagong admin kasi I really inspired. Ako nga nagko-comment, talaga nga tagos sa puso, 'di ba? So, baka nakikita nyo na yung mga share post ko, hindi po ako yan nag-share post, yung aking admin po. Magaling mag-post, magaling talagang may mga laman. So, natuto ako dun sa hindi lahat ng nakangiti or hindi lahat ng pinapakisamahan ka ay kaibigan mo. Ayan. So, sabi ko, oo nga, no. So, tinamaan ako doon. So, kasi ako, kung ano kasi yung ibinigay ko, what you see is what you get. So, ganun na po talaga ako. Nga lang, tama nga yung sinabi niya na, sabi niya sa akin, ma'am, hindi lahat ng nakangiti or nakikipagkwentuhan sa'yo ay sa'yo at totoo sa'yo. Totoo naman po yan. And na-remind din niya ako doon sa kasabihan na sinabi niya na pag daw pag hindi daw ma-depend yung pangalan mo doon sa mga grupo or sa usap-usapan pag wala ka, sila daw ay enemy. Hindi naman enemy. Actually, ibig sabihin nun, hindi siya sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi ka nga ma-depend. Kunwari, ang sinasabi siguro nung admin, nilalait ka or pinagkukwentuhan ka, hindi ka niya ma-depend. Ibig sabihin, hindi siya sa'yo. And, mahirap po talaga maghanap ng mga totoo at tapat na kaibigan kahit na nakatalikod ka sa panahon ngayon. Yung iba po kasi, yung iba siguro mga 80% I think, yung parang money matters na lang ang lahat. So, natuto din ako sa sinabi ni boss na hindi naman yan makikipagkwentuhan sa'yo kung hindi wala siyang nakukuha. But, sabi ko nga kay boss, meron namang iilan dad na nakikipagkwentuhan sa atin at maaasahan mo without asking or without yung walang money matters. So, hindi naman lahat. Kaya sabi ko nga sa kanya, wag mong lahatin. And kilala ko naman kung sino yung andyan na nakatalikod tayo or nakaharap tayo is nandyan para sa atin. Ayan, so hindi ko naman po sinabi na maging loyal kayo sa akin. Ibig sabihin lang, sapat na po yung hindi tayo yung siraan or laitin doon sa GC nila, charot. So, ano ba yung GC na yan? Ayan, so, okay lang yung ganun. Sabi nga, 'di ba, may kasabihan na habang, sabi nga, a wise woman said, sabi nga niya, ayan, si Tia Lisa ang nagsabi nito, na habang daw ang puno ay sinusugatan,
lalo daw itong yumayabong. Ibig sabihin, nagpo-produce siya ng iba-ibang sanga para siya ay dumami at para siya ay mas lalong lumakas at tumatag. And naniniwala po ako doon. Kasi ano yun yung mga kasabihan noon ng mga matatanda, 'di ba? And siguro nababasa ko din yun sa Bible. The more na dinadown ka, ina-uplift ka naman ni Lord. So, may biblical po talaga yung mga kasabihan noon ng mga magulang. So, again, praying po palagi ako na maging maayos and ngayong dadating na buwan na maging matagumpay at answered prayer po sa lahat ng ating panalangin. And prayer ko sa lahat ng aking followers, ayan, so may pagpapala o wala, yung mga nandyan, maraming pong salamat. And Lord, lay hands sa kanilang mga prayers at sa kanilang mga wish na i-grant mo po ito. Yan po lagi yung prayers ko sa aking mga followers na talagang ibigay mo sa kanila, Lord, yung kanilang desire ng kanilang mga puso para at least mas madami na yung mga ma-reach out or matulungan ng mga taong nangangailangan. Ayan. So, maging masaya po tayo sa tagumpay ng bawat isa dahil meron pong mga puso na gusto din na pag nagtagumpay sila ay tutulong din po sila sa kanilang kapwa. Ayan. So, sabi ko nga, always pass the kindness. Ayan. Yan yung sinasabi ko. Pass the kindness. Pag ikaw naman ay naging okay sa buhay, ipasa mo kung ano yung na-receive mong kindness sa iyong kapwa. Ayan. So, again, spread love and kindness every day. Hindi tayo perfect. Again, hindi tayo perfect. Pero, ginagawa po natin to lahat for the glory of God. And, syempre, i-honor siya sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin. Kasi, kung hindi po dahil sa kanya, wala naman po kami dito. Ayan. So, binabalik lang po namin kay Lord ang lahat-lahat kung ano yung mga binibigay at pinagkakaloob niya. Again po, wag po kayong magsawa na magbasa ng Biblia. Ayan, magbasa po kayo ng Bible para po may pinangahawakan kayo araw-araw. Alam nyo po, masarap po yung may memory verse ka na alam kahit na bata ka lang or matanda ka. Bakit po? Pag meron po kayong pinagdadaanan, sasabihin mo lang, kunwari, down na down ka na and wala kang makapitan. Sabihin mo, Lord, sabi mo, diba, sa iyong mga salita, you will never leave us nor forsake us. Ayan, so, ikaw ang aming sandalan, ikaw ang aming kakapitan sa mga ganitong sitwasyon ng aming buhay. Ayan, so, wag po kayong mapagod. God is always on time. Si Lord po, lagi po siyang nakahanda. Hindi pa man po natin ipinapanalangin sa Kanya. Ito po ay ibibigay niya at nakalaan na sa atin at nakaredy na para ibigay niya sa atin. Ayan. So, wag po kayong mapagod. Sabi nga sa Isaiah 6:22, when the time is right, I, the Lord, make it happen. Ayan. So, all your prayers, all your hard works will pay off in the right time, in the goodness of God, and the provision of God. Huwag po kayong magsawa at huwag po kayong mapagod na pangahawakan ang mga salita ng Diyos. Dahil po, hindi lang po palaging pagkain ang nakakabusog sa atin. Hindi lang po lagi pera ang kailangan nakapokus sa ating buhay, kundi salita din po ng Diyos. Dahil po, kung hindi po dahil sa Diyos, wala naman po tayong hininga, wala naman po tayong marireceive na kung anong grasya. Sa Kanya po yan lahat galing. And siya po ang gumagawa ng lahat ng miracles sa ating buhay. Minsan, kala mo wala ka ng pag-asa dahil parang paulit-ulit na lang, pero wag po kayong mapagod. God is good all the time. All the time, God is good. Kaya po, kapit lang and sabi ko sa inyo, magbasa po kayo ng Biblia para po may pinangahawakan kayo araw-araw.
Marami pong salamat, Lord. I-bless niyo po palagi ang aking mga followers and aking mga magmula po sa kanilang pamilya, magmula bata hanggang sa pinakamatanda. I speak blessing, I speak life, I speak good health, and I speak divine protection to them. Marami pong salamat, Lord, and pagpalain mo palagi ang kanilang mga buhay, and ikaw lang po ang asahan nila. Ang salita mo lang po palagi ang panghawakan nila, dahil pag kasama ka namin, palagi kaming magtatagumpay, and lahat ng victory palagi naming dala-dala dahil kasama ka namin, Lord. Marami pong salamat, and see you sa aking next video.